Yun. So, sabi ko, kailangan may magbago. Kasi yung kasamahan ko, mga kuya-kuya ko pa nga yan eh, kasi mas matatanda sa akin. Taga Bohol, yung huli kong nakasama, sabi ko, Sano, Kuya Sano, oh, bakit saya-saya mo ngayon ha? Hawak-hawak mo ng payslip mo eh. Papainom ka ba? Ako sabi niya, kasi sir, kasi bro lang ang tawagan namin. Kasi bro, nakabayad na ako ng utang sa wakas. Sino dito may mga utang? O baon na sa utang? Ayan, no? Si Arvin, taas talaga ng kamay. Totoo yan, no? Wala naman siguro taong walang utang. Kahit naman po ako may utang, no? Utang sa nanay, utang sa tatay, utang sa sa kapatid, kapag nangangailangan. Pero ang mga seaman, sir, wala tayong mautangan. No? Yan ang dilema natin kasi sabihin ng mga kamag-anak natin, sus, laki-laki ng sahod mo, mangutang ka sa akin. Hindi nila alam, pagka bakasyon, wala tayong sahod. Diba? Problema pa, pagka tagal natin bakasyon, no? Lalo na nung nag-pandemic. Dami umiiyak na seaman sa TV Patrol sa 24 oras na interview. So, nakakalungkot. Kaya sabi ko kay Sano, ako Sano, dapat pag uwi mo, huwag ka na mangutang. Kaso problema, sa AB, ang tagal ng line-up. Kaya nakakapangutang pa rin. Nababaon sila sa loan. Yung mga loan sa opisina o kaya sa mga pautang, 5-6, ganyan. Kaya bayad sila ng utang sa bakasyon, ay sa barko, pagka bayad, finish contract na. No? Kaya pag uwi, utang na naman. Kaya nakakalungkot mga sir. So, naisip ko, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Kaya naisip ko sir na humanap ng mga negosyo para sa seaman. Pero ang dami kong palpak na negosyo hanggang sa napunta tayo sa trading. No? Kung narinig nyo na yung Bitcoin, Forex, yan, ayan po yung business natin. Pero we don't trade by no? Aray, sakit. Ang lakas. Ayan. Yan. So, kung nakikita nyo siya, AI-driven, first in the Philippines. So, yan po yung business natin at sarili po natin negosyo yan. Yung ano natin, yung office natin ay nandito sa Imus, Cavite. Pwede kayong pumunta dyan anytime. No? Meron kaming grupo dito na GSM. Ang tawag namin dyan ay Godly Seaman Tulungin Millionaires. Target namin is 1,000 members by 2025. So yung 1,000 na yan, dapat maging milyonaryo yan. Pero syempre, sa tulong din ng pag-iipon ng mga seaman, hindi na pwedeng, ano yun, hindi pwedeng kami magpapaluwal, hindi kayo mag-save. So, kayo po mismo ang mag-save dapat. So, ito yung office natin. Pakita ko lang sa inyo yung trading hub. So, yung mga kotse na yan, ayan, sa amin yan. Tapos yung isa, BMW sa kliyente namin yan. Pero yung isa sa trader namin.
So, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Hindi yung sasakyan. Wala naman yung sasakyan. Ayan. Close up natin. Yan sir yung aming trading hub. Nandyan yung aming trading computers and servers. So yung kung meron kayong idea sa trading, so manual ang tinetrade ng iba, mga retail, pero sa atin sir ay AI, Artificial Intelligence. Okay. So yan yung goal natin, no, para sa mga seaman, para hindi na kayo mangungutang. Okay? So corporation yan, so it is registered in Bacoor. Ito yung mga officers natin ng co-op, mga seaman din. Tapos ito yung SEC natin. So sa ngayon sir, meron na tayong 83 members. Kaya po ako nagtuturo, hindi po para sa sahod. Maliit lang naman yung sahod natin dito, 1.5 lang. Mas gusto ko po yung may kaya kayong sumali sa Seaman Tulungin. Kaya po, ni-encourage ko po kayo mag-join sa Seaman Tulungin Facebook group. Lahat po ng Seaman Tulungin na page, sa akin din po yan. Seaman Tulungin TV, para sa mga aspiring seaman. Pero GSM TV naman, para sa mga seaman na tuturuan natin kung paano mag-ipon, kung paano mag-manage, mag-budget ng pera. No? Huwag yung gagaya sa kasamahan natin na naging pasaway, nabaon sa sabong. Walang audio, sir. Sir, walang sound, sir. Walang sound, sir. Ang 26 years old na si Manas Jamie na tunay na pangalan. Kahit nasa Bacoor, wala sa alat lahat po. Ako po talaga pinakamadalas. Napagalit na lang po ng mga kasama ko ganun lahat na yata ng taon sa kanila. Umabot daw sa 2 million pesos ang nalugi sa kanya. Kaya dadad siya ng utang ngayon. Ang kotse nito na binili pa para sa kanya ng kanyang nanay galing sa pinagbentahan ng bahay nila na ibenta na niya. Hiniwalayan din daw siya ng kanyang asawa. Ang isa pa niyang anak na naiwan sa kanya, may sakit ngayon at hindi man lamang daw niya maipagamot. Ang hirap naman po nung makikita mo yung anak mo na gano'n, na wala kang maibigay, wala kang man yung mapambili ng gatas o gamot para sa kanya. Pero yung pagtatalpak mo, ay laki-laki na magtataan mo. Sabi ni CJ, inubos siya ng isabong. Kahit pagkain, wala. Nagpapalaboy-laboy na rin siya matapos hindi mabayaran ng doon sa Maynila. 0. Pero hindi pa taob si CJ. Pasakay na ulit siya sa barko at nangako siya sa sarili na babangon. Pero may hiling din siya sa gobyerno. Ay ipatigil na talaga yung online sabong o kaya ibalik na lang dati, parang sa isang area na lang pwedeng tumaya. Para siyang drugs na mayat may hahanapin pag meron ka. Madali at murang sumali. Ilan lamang ito sa mga nakikitang dahilan ng isang psychiatrist kung bakit marami ang nahuhumaling sa isabong o talpakan. Ang pamahalaan pinag-aaralan na raw ang ilang pag-listit dito. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, pinapayagan ng Pangulo na ituloy ang operasyon ng isabong maliban na lamang kung pagbawalan ito ng Kongreso. Ito daw ay dahil nakakatulong ang kitang galing sa isabong para pondohan ang programa ng gobyerno kasama na ang pagtugon sa COVID-19. Dagdag pa ni Andanar, nagpapatupad na ang PAGCOR ng mas mahigpit na patakaran sa pagre-rehistro ng mga gustong mag-isabong para hindi mapayagan ang mga minor de edad at mga may kasaysayan ng addiction. Tinitingnan na rin ang pagkataas ng taya para magkaroon ng kontrol dito. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pwede natutok. So, sa madaling sabi, ang sabi ng interpretation ko dyan,
wala akong pakialam kung nabaon ka sa utang or may 2 milyon kang nalugi sa talpakan. Ang importante, kumita rin yung gobyerno. So, madaling sabi mga sir, no, kanya-kanya tayong disiplina dyan. Wag mo sisihin yung gobyerno dahil nalugi ka. Ikaw naman tumaya, hindi naman yung gobyerno, di ba? Tama ba mga sir? Ma'am, Yes, sir. Yes, Tama sir. po yan, sir. di ba? Disiplina dapat yan. Ganon din sa inyong pag-ano, sa inyong pagbabarko mga sir, no? Kailangan, dahil pinaghirapan nyo makasampa, yung pera na pinaghihirapan nyo, paghirapan nyo rin kung saan nyo dadalhin. Kailangan pag-aaralan nyo rin kung saan maganda i-invest, itago, o ipambili ng bahay o investment man yan. No? Sa amin naman sa Simang Tulungin, nagsasuggest lang kami. So hindi kami nagsasabi, oh, ito lang ang magandang investment, ito lang ang magandang dito ka na pumasok. Wala pong guaranteed sa buhay. No? Paglabas mo nga ng bahay, hindi mo alam kung kung makakabalik ka ng ligtas, di ba? Everything has a risk. Okay? So, if you take a risk, then there will be reward. If you take a bigger risk, then there will be a bigger reward. Kaya tayo sa barko, sir, may malaking reward. Malaki ang kita natin kasi kumpara sa mga land-based, mas malaki yung risk na binibigay natin sa trabaho natin kasi wala namang ano sa atin, no? Hindi naman normal yung mamuhay ka sa ibabaw ng dagat. Ang tao nasa lupa yan, wala yan sa dagat. Pero dahil sa pangangailangan natin, nagte-take tayo ng risk para sumampa ng barko. Pero nilelesen natin yan, no? Kagaya yan, yung mga pirata. Okay? May risk yan, di ba? Sa barko, pwede tayong mapirata. Risk yan. So, para ma-lessen yung risk natin, mag-attend tayo ng risk ng anti-piracy o kaya naman sa on-board mag-training tayo, mag-conduct tayo ng mga drills, anti-piracy drills, yung mga ganong bagay para ma-lessen yung risk. Okay? Sa investment, sa savings, para ma-lessen yung risk, mag-aral po tayo. Yeah. So kung kayo nagbibigay kayo nagbabayad kayo dito, magkano binayad niyo sa anti-piracy? 5 bucks, sir. 500, sir. 500. Oh. May mga libre na mga sir. May mga pagdating naman sa ibang bagay na gusto mong matutunan, libre naman sa YouTube. Ito nga anti-piracy natin, pwede natin matutunan to sa Simang Tulungin TV. No? I-upload ko, sir, with your permission, yung ating training. Yung bahagya lang, no? Hindi yung buo. Para yung iba, yung importante. Hello. Hello rin sa'yo. Ayan. Derek, ikaw na ba yan? Naririnig mo na kami? Opo, sir. Nadidinig ko na po. Ayan. Okay. So, mabuti. Naayos mo na, sir. Okay. So, yun. Kailangan, sir, sa YouTube, no? Dami ko natutunan sa YouTube. Mamimili lang kayo ng mga tamang papanoorin. Ako natuto kay Bo Sanchez. Kay Brother Bo Sanchez. Way back 2008, nung nagsimula ako maging seaman, maging opisyal. Kasi hindi na ako ratings, nakakapag-aral-aral na ako sa bridge. Basa-basa ako ng mga libro. Tapos sa YouTube, nung nagkaroon na ng internet, ayan, lagi ako nagbabasa. Hanggang sa natutunan ko yung trading noong 2017 sa Bitcoin. Pero na-scam pa rin ako, no? Dami kong nasayang na pera sa scam. Hanggang natutunan ko yung tamang pagte-trade. And ngayon nga, mahirap po, sir, yung trading. Ang hirap po niyan. Kaya gumawa po kami ng sariling software. No? Sarili natin yung software, technology. And ngayon na, ayun, may sarili na tayong corporation and cooperative. So, sir,
gusto ko kayong imbitahan, kagaya nito, mga kasamahan ko dito. Ito, kapitbahay ko to, seaman. Nirefer niya itong si Kapitan, electrician ito. Tapos ito, estudyante ko sa PTC dati, PhilCamSat. Ito yung seafarer din from cruise ship, RCCL to, RCM. Nasa casino ito, si ma'am. Pero retired na rin. Secretary namin sa corporation yan. Tapos ito yung software developer namin. So, winelcome namin si Kapitan kasi new member siya, nag-invest siya ng 2.6 million. Laki, no? Kasi naniwala siya sa vision mission natin. Ano ba yung vision mission natin? Ang vision mission natin is wala nang seaman, 1,000 GSM. 1,000 GSM by 2025. Tapos ang mission natin, wala nang seaman na maghihirap. Kasi ang hirap mag-seaman kaya, sir. No? Pagkatapos mo mag-seaman, naghihirap pa rin tayo. Yun na, sinabi ng Manila Times, 50% nagiging bumabalik sa pagiging mahirap. Kaya sana, sir, ma-involve nyo ang seaman tulungin sa inyong career planning, lalo na yung mga magsisimula pa lang dito. Welcome po kayo to join our members. So, lagay nyo lang po, lahat kayo, 15 kayo dito. No? So, hopefully, sumali kayong lahat, 15. Kasi kapag hindi po sumali lahat, baka makalimutan ko po mag-attendance ng 12 p.m. Tapos baka 2 p.m. tayo matapos. Joke lang. Sumali lahat. Sumali na kayo, wala kayong choice. Then sir, makakatulong to. Makakatulong to sa inyo, sir. Naniniwala ako dyan. Okay? Para po may proof, no? Ayan, may mga GC tayo na 200 members na dito. Yung iba po dito talagang ano na, no? Yan. Yung iba dito kumikita na ng 3% per month. Kasi ang programa po namin may iba-iba, no? 3% per month, yung 7,000 mo per month after 5 years, parang insurance, maghulog ka, magiging 1.5 million to 2 million. Okay. Sabihin na natin 1.5 million para hindi masyadong overpromising. So, i-like nyo rin po itong page natin, si Ma'am Tulungin Credit Cooperative. Okay. Ayan, tatay ko to. Yung sinasabi ko sa 70 years old. Maliit lang ang SSS pension niya. Kasi kahit 35 years siya nagbarko, 8.5 lang po ang nakukuha niya per month. Supposed to be, that's 20,000 or more. So, tingnan niyo po, panoorin niyo itong video na ito. Bakit ganyan? So, para malaman niyo yung idea, bakit mababa ang SSS pension ng seaman. Kailangan malaman niyo yung diskarte. Kasi kung alam niyo yung diskarte dito sa SSS, hindi kayo malulugi. Malalaman niyo kung bakit commissioner ang tawag sa mga commissioner sa SSS. Commissioner kasi tagakuha sila ng commission. May commission pala sila sa pension natin. Ayun, yun ang masama. Yun ang nakakalungkot doon siya. Okay? So, i-like yung page, tapos kapag sumali kayo, dito kasi ano namin, no? Secret group namin ito, private group namin ito, para dito tayo mag-uusap-usap tungkol sa kaperahan, no? Kasi ayaw natin mainggit yung bangko. Kasi yung bangko, kapag sinabi ko, bakit nagbibigay ka ng 3%? Bakit? Cooperative kami, legal kami. No? May inggit yan kasi baka yung mga depositor nila maglipatan sa atin. Okay? Kaya hindi po natin pinapublic ito sa hindi seaman kasi ayaw natin makalaban yung mga bangko. Kasi kapag naging mainit ang bago sa atin, baka ipasarado tayo. Okay? Alam mo naman ang mga oligarchs, no? Hawak nila yung mga big companies.
Okay? So dito sa atin, simple lang tayo, no? Low profile lang. Okay? So mamili kayo dyan. Ito yung 3% per month namin. Okay? So ito naman yung 7,000 namin per month. Dinowngrade na namin to 1.5 million. No? 1.5 million lang kasi baka hindi namin ma-reach yung 2 million. But basically, kung ma-reach natin 2 million, mas maganda. Pero hindi kami nag-over-promise. 1.5 M to 2 M. Yan, mga ganyan ang range. Kasi hindi pa yan hindi pa yan tested eh. Kasi ito 5 years to go pa to eh. Pero yung itong 1 year, kayang-kaya natin yan, 3%. Okay? Kasi yung sa akin nga, umabot ako ng 400%. Pakita ko sa inyo, sir. No. Ayan. So, guys, tingnan nyo to ha. Joseph Antequera. Ito yung account ko sa video. 00387-0018679. So, ang capital ko 700,000. So, naka-withdraw ako na 4 na beses. Una, noong June 2021. Sumunod, after 2 weeks, naka-withdraw ako ulit 20,000. Tapos after 6 months, 5 months, September, October, November, December, January. After 5 months, saka lang ako ulit naka-withdraw ng 20,000. Tapos, ito kagandahan, after 8 days, naka-withdraw ko ulit. So, ano yan, depende yan kasi sa market, no? Hindi ito minamadali. Matagal to. Kasi lalo na nung pandemic, ang hirap mag-trade. No? Hirap tayo mag-trade. Pero kumikita pa rin. Okay? Pero kung wala ng pandemic, saka wala ng gera ni Ukraine, Russia, kagaya nito, after 8 days, naka-withdraw ko ulit. Ang 20,000 Australian dollars is equivalent to 725,000. Kasi ang palitan yun is 37 pesos. So, yung 700 capital ko, 4 na beses ko na nabawi. So, that's 400%. Okay? And may capital pa akong natitira dyan kasi nagtitrade pa rin yan hanggang ngayon ng mga accounts ko na yan. So, kumita ako ng 2.8 million, 50-50 kami dyan ng corporation. So, 50% doon sa corporation, 50% sa akin. So, kumita na ako ng 1.4 million. Ibig sabihin, na-triple ko na yung pera ko. No? Pero kung wala akong kahati, 4 na beses ko nang na doble yung pera ko. Okay. So, medyo malaki yan, 700,000. Pero pwede kayo mag-start doon sa 7,000. Pinapakita ko lang na posible po yan sa trading. So, ito yung pera ko. Pumasok ba siya talaga sa bangko? Tingnan natin. Ayan yung ayan yung trader, trader ko. Yung partner ko si Armel, yung nandoon sa isang picture. No? So, yung IT namin. 700,000 capital. 4 na beses na ako naka-withdraw. Tingnan natin kung sa account ko talaga pumasok. Ayan yung account number kanina. Tapos, ito yung, dito muna tayo sa una. Ito yung unang withdraw ng January. Yung 20,000 USD, 700,000. Tapos, pangalawa, after 8 days, 700,000 again. Okay? So, legit. Video yan, no? Kung may video up kayo, alam niyo yan. So, ito sir, sana ang salihan natin. Huwag na sana kayong pwede pa rin kayong magtalpakan, pwede pa rin kayong bumili ng gadget, pwede pa rin kayong magpagawa ng bahay. Pero if I were you, no, kung
kung may madiskarte kayo, invest muna kayo dito. Oh. In 1 year, dumoble pera mo. Di yung pera mo na kumita, yun ang ipang bahay, pambili mo ng bahay, pampagawa mo ng bahay, pambili mo ng farm. May pera ka pa rin, may capital ka pa rin. Diba? Nandun pa rin yung pera mo, yung pinagtrabahoan mo sa barko, nasa trading pa rin. Iingatan naman ng ano namin yan, namin yan, hindi naman namin yan pwedeng ipalugi. Kasi kapag nalugi kayo, malulugi din kami kasi hati tayo dyan, di ba? 50-50 tayo dyan. So, kaya naman, dun sa, kung masyadong malaki yung kapital na 500,000 or 700,000, doon lang kayo sa 7,000, no? Sa 7,000 per month. Kasi, ano yan, after 5 years, 1.5 million na yun. Ang capital mo lang doon is 420,000. Ito, kagaya na ito. Tingnan mo. Kumita siya na noong January 13, 2022. Kumita yung trading namin ng $82,000. Yan. So, almost 4 million. Okay. Ito, mga malalaki na ito. No? May kliyente kami. Naghulog siya dito ng 2.5 million pesos. Ng 50,000. USD kasi ito. So, kumita na siya na 150,000. Ganun lang ginagawa lang yung pera namin doon sa SEC namin, sa co-op namin. Ayan. Robot ang gamit namin. Okay? 161,000 profit in 1 month. And hype na yan. No? Ito, medyo mataas ang risk nito eh. Sobrang taas ang risk. Doon lang tayo sa minimum. Ito, minimum risk lang to. Pero kahit na minimum, 400% is 400%. No, hindi ka nalugi dyan. Sa bangko, bibigyan ka lang ng 0.0025% per year. Dito sa co-op, kung ayaw mo mag-trade, mag-save ka lang dito sa kooperatiba. Hindi namin iti-trade pera mo, pero we will give you 20% per annum sa savings account. Parang bangko mo. Okay, so, sana sir na yan po yung aking pinagkakaabalahan. And hopefully sir, ma'am, maka-join kayo dito. Hindi man ngayon, pero pag nasa barko na kayo, nag-iisip na kayo ng pagkakakitaan, makonsider nyo si Seaman Tulungin. No? At sana hindi nyo tinutulugan. Pag nyo tutulugan yung pera nyo, no? Kasi sayang, no? Kung yung pera niyo natutulog lang sa bangko, no? Sayang yung natin, no? Yung opportunity. No? Sa ngayon, sir, medyo hindi niyo maintindihan yan kasi trading, hindi naman kayo pang trading. Pero intindihin na lang natin sila, no? Puyat sila sa trabaho, sila interested, no? Sayang naman, sir, kasi itong pinag-aaral, itong sinishare ko sa inyo, sir, hindi po ito para sa lahat. No? Sabihin ko na sa inyo. Okay? We only need 1,000 members. Kasi kapag dumami tayo sa 1,000, hindi na ho namin kayang i-accommodate lahat yan. No? Ngayon, nasa 83 members na kami. 200 members yung nandun sa GC. So, 800 na lang. Okay? So, hindi naman lahat sa inyo mag-join dito. Kagaya ng klase ko kahapon. Isa lang doon ang nag-join. No? 12 kami. Pero isa lang yung nag-join. So, at least magbabago yung buhay ng isang yon. Hindi niya na kailangan kasi sabi niya, ayoko siyang magbarko ng hanggang 60 years old. Gusto ko hanggang 40 years old lang. So, 25 ako ngayon. So, ibig sabihin, kahit 35, magre-retire na ako. No? Bonus na lang yung 5 years. No? Yung 5 years, pang ipon-ipon ko na lang. Pero sir, mag-i-invest ako sa iyo ng 10 taon. Yung 10 taon, sir, mag 7,000 lang ako. No? O 7,000 per month. 420,000, magiging 1.5 million. Okay? Yun. No?
Para at least hindi kayo magbabarko ng matagal. Eh, pag lumalaki na yung anak nyo, kasama nyo silang lumalaki, kagaya yung anak ko. No? Kasi ako lumaki ako sa walang tatay. No? Kaya sabi ko yung anak ko, ayokong lumaki nang wala ako. Kaya sinikap ko kung mag-retire ng mas maaga. No? And nangyari naman, although mahirap, hindi ko ganun kadali. Okay? Sa ngayon, iniimbitahan pa lang kayo dyan. Okay? Pero sabi ko nga, nasa sa inyo pa rin po. So lastly, ito po, pakita ko lang sa inyo yung actual. Yan yung ating trading ngayon. So ngayon is Friday. So, isang account. Marami tayong account. No? Tatlo yung 4 yung account ko. Okay? Yung iba dito, hindi sa akin. So, ito yung nakalagin yung isa. So, ito yung, nakikita niyo gumagaling yung yun. So, yung mga trades. So, ito lang yung pera ngayon, yung $6,000. Tapos yung iba, hinihintay pa natin mag-reverse. So, sa negative yan. So, kapag ka nag-positive, kasi nagkagere, no? Kaya, nag-negative yung mga trade. Pero hindi pa ho yan talo. Panalo pa rin yan kasi kapag bumalik yung trade, kasi tingnan nyo, up and down lang ang trade. Nasa taas siya, bababa, hasta taas ulit. So, kung nandito yung trade namin sa taas, hihintayin lang namin bumalik yan. Profit pa rin yan. Panalo pa rin yun. O kaya break even. Okay? Aakyat, bababa, aakyat, bababa. Ganun lang trading. Okay? Anyway, alam ko naboboard na kayo kasi hindi naman ito ang topic natin. Pero mas importante ito sa future natin. Kasi yung future natin sa barko, masasabi ko hindi naman stable, no? Kasi tignan mo, biglang nagkaroon ng pandemic. Yung mga taga cruise ship, biglang pinauwi. Tapos yung mga nasa barko ngayon, yung iba doon, ewan ko lang sir, 50% pa rin yung 50% pa rin yung kanilang sahod. Sa inyo po ba? Kompleto na po ba ang sahod nyo? 100% na ba? Back to normal na ba? Ma'am Jane, ikaw na lang sumagot. Ayaw nila sumagot. Wala pong sahod, sir. Wala sahod? Hindi Wala pa. sahod. Ah. Hindi pa natapos. Pero nakapagbarko ka na. Land-based lang po, sir. Nag-resign na po ako. Tapos, apply ko ngayon sa Marcos. Okay. So, first time mo pa lang. Opo, first time po. Anong trabaho mo before? Ayun. Sa fast food chain po, sir. Mabuti natuklasan mo itong cruise ship. Opo, sir. Ito po talaga yung course na kinuha ko. Bala experience ko lang po yung sa fast food chain. Anong course mo ba? Cruise ship management, sir. Cruise ship management? Yes po. Nice. Saan school yan? Sa Elida po. John Vilacsan. Dyan. Mayroon na palang cruise ship management. So, yun ay mga pang cruise ship. Opo. Dyan, di ka pala. Okay, marami kaming member dyan sa Iloilo. No? Sa Okay, so good luck, Ma'am Jane. Sana, kailan nasampa mo? Wala pa po, sir. Pero nakapag-apply ka na. Opo, nakaprocess na po ako ng papeles. Online lang lahat yan, no? Meron kaming po, sir, face-to-face pagpasa ng mga papeles. Anong opisina ba yan? CF Shop, sir. CF Shop.
Sa RCM kasi online lang lahat eh. Lalo na ng pandemic. Ewan ko lang ngayon. Sa ngayon po, sir, face-to-face po. Ngayong January lang po ako. March po, nakapasa na sa PELES. Pero nagkatrabaho ka pa ngayon. Wala na po, sir. Nag-resign ka na? Nag-resign na po ako noong January. Okay. Sige, yung iba kasi, inaano talaga, pinagsasabay. Nagtuturo siya, saka, nagte-training siya, saka nagte-training, saka nag-a-apply. Saka nagtatrabaho pa rin. Kagaya ni Ronaldo, no? So, yun ang gisingin si Ronaldo. Intindihin na lang natin. Talagang galing na sa duty. No? Yung iba nga dito, sir, naglalala mo, nasa online selling. No, pinapayagan ko na lang yung iba. Maniningil ako, sir, kasi wala akong panggatas o kaya walang pananghalian yung anak ko. Nakakaawa So, sabi ko, sige, sir, ingat ka lang, sir, sa paglabas mo, pag motor-motor mo, kasi kailangan talaga, hindi pwedeng sabay yung office, yung training, saka yung trabaho. Kasi, mawawala yung certificate mo kapag na-absent ka. So, sana may manggising kay Ronaldo mamaya, no? Pagka nandito yung off ng taga-reference. Ang nag-check. So, ayun lang. So, sa inyo, sir, naiintindihan ko yan, unawaan ko yan, no? Kaya po, kapag kayo po ay nasa barko na, no? Niyo po, pahalagahan niyo yung pinaghirapan nyo, no? Ang hirap nyo na makasampa, pag-a-apply ng barko, ng papeles, ng mga training, yung gastos nyo, yung pagkain, yung boarding house, no? Kaya sana yung puyat nyo, no? Sasabayin nyo yung trabaho sa training, ang laki ng sakripisyo nyo. Kaya sana, sir, pagka nasa barko na kayo, ingatan nyo po yung trabaho nyo. Sana ma-promote kayo kaagad. And nawa ko ay yung naiipon nyo, mapunta po sa tama. Huwag po sa, tama lang naman na pay yourself first. Magbili kayo ng gadget, yung mga kailangan ng anak nyo. Pero huwag nyo naman uubusin sa hindi magandang bagay. Kagaya nung pinanood nyo, yung seaman na inubo sa sabong, na ati. Okay? Ganun, pangit yun, sir. Okay? Sa akin naman ay advice lang. No? Tayong kaibigan lang. Pwede nyo sundin, pwede hindi. Okay? Nasa sa inyo po yun. Right. And yung sa seaman po, advice lang din po yun. Just in case na tingin nyo makakatulong sa inyo, welcome po kayo dyan. Okay? Pero again, kapag wala pong nag-join na 15 mamaya, baka hanggang alas 2 tayo. Saka makalimutan ko yung attendance. Charot. Okay, joke lang. Mag-join na kayo, guys, kasi para ma-update kayo anytime doon sa pag nasa barko na kayo. Tapos i-follow nyo po, no? Para alam niyo yung mga ganap sa ating simantulong. Okay. Sige. Pakilala lang po tayo. Short. Kasi ako, nagpakilala na ako. Medyo natagalan. Kayo po, pakilala lang kayo. Ano nang estado ng application nyo? Saan na kayo ngayon? Ano pa yung mga, marami pa ka bang training? Or alis na kayo next week? Pamilyado na ba? O kaya breadwinner ba? Ilan ang pinapaaral mo? Mga ba? No? May anak ka na ba? Ganyan. No? Anong opisina mo? Kasi yung iba dito, nagkakatulungan. Ganun ba, sir? Wala ka pang line up? Apply ka dito sa amin. Hiring kami. You know? Baka magkatulong-tulungan po kayo. Okay? Sige. Mga 30 seconds lang. Pwede na po. Miss Jane, ikaw na mauna. Ladies first.
Good morning. Ako pala si Jane Ferrer. First time ko po to sa cruise ship na mag-apply. Tapos, ako po yung panganay sa amin. Napursige po ako kasi kulang sa financial, ganito. Pero, laban lang. Tapos, single po ako, hindi po ako pinagyado. Yun lang po. Okay, thank you, Ma'am Jane. Saan fast food po kayo nagtrabaho? Happy Meal? Bali, agency din po kami, sir. Top Service Solution. Bali, na-assign lang po ako sa Jollibee. Meron na po kasi sa Gimaras. Doon na lang po na ako ng pa-assign. Ganun pala yun. May agency pa rin pala yan. Opo, sir. At may cut pa yung agency. Bali, ano lang po siya at third party lang po kami. Parang yung agency natin no, sa crewing, may cut din yan sila sa sahod natin. Okay. Anyway, wala naman kasing direct hiring din sa budget. Okay. Sige sir, ma'am, thank you po. Thank you sa inyong Thank you din po. share. Sir Rolando. Hi sir, Ronaldo Agapito. And nagre-requirements pa lang po. Barista po ako ngayon sa isang coffee shop. Ano ba? Kagagraduate ko lang rin last year. Yun po. Yun lang. Paano mo nalaman yung cruise ship, sir? Nalaman ko yung pagbabarko, na-inspire ako sa kapatid ko. Dati siyang nagbabarko rin, then konting search din po sa internet. Then yun po, hanggang sa makapag-apply ako sa Norwegian po. CF Sharp po ang agency ko dito. Okay. Yung kapatid mo, nagbabarko pa? Hindi na. Hindi na po, nag-for good na po siya. Nag-business na. Po. Okay. Maganda. Cargo ba siya o cruise ship? Cruise ship lang rin po. Chef de party siya dati sa Magsaysay. Ganyan. Nakaipon. Tinanggihan niya rin. Ganda. Kahit maganda na ang cruise ship, nakakapasyal-pasyal na. Nag-retire pa rin ng maaga. Anong business niya, sir? Actually sir, nag-for good na sila sa ng asawa niya sa US. Ganda. Swerte lang din. Hmm. But we create our own luck anyway. So, pagtsagaan natin yung estado natin ngayon, tapos eventually, i-harvest time din natin. Sir, okay lang sir, no? Na medyo inaanto ka, pero basta sir, kapag may nag-attend sa taga-RTC, alisto ka lang para Sige pa. Sir. headset mo lang para magising ka namin. Sige pa. Sir. Thank you. Okay. Sir Queens. Hindi ka namin marinig, sir. Good morning, sir. Mag-asikaso muna ako, sir, mga exam at saka yung mga ipapasiop ko. Saka, okay na, sir? Clear na? Okay na, Iska? Ngayon, sir, mag-asikaso ako, sir, ng exam at saka yung mga other trainings na ipapasiop. Anong rank mo, sir?
Ngayon sir, wala pang company ba na mapasukan? Okay, wala pa. Apply ka lang din. Decadent sir, decadent. Okay, good. Okay, sir. Thank you. Rolando Ramos. Sir, Rolando Ramos, sir. Decadent, sir. Nag-aayos pa lang ng mga papel. Okay. Anong kampanya? Ano, sir? GNL? Saan yun? Sir? Saan yan? Sa may Kalaw, sir. GNL? Cruise ship din? Ano mga, sir, yun? Agency? Anong barko mo? Wala pa, sir, eh. Wala pa, sir, lineup. Pero anong mga barko nandoon? Mga sir, mga tanker po ata, sir. Cargo, gano'n. Okay. Okay din. Marami rin mga cruise ship na nahirapan nga yung, di ba, pandemic. So, lumilipat yung iba sa tanker o sa cargo. Pwede naman yung training lang. Sir. Okay, sir. Thank you. Christian Arjun. Good morning, sir. Kapili Christian RJ. Newly hired lang po sa NCL, Junior Deck Seafarer. Galing pong Inter-Island. Okay. Tapos, mag-international na. Yes, sir. Yes, sir. Okay. By the way, yung kayong dalawa ni Jane, pwede nyo na kunin yung certificate yung mamaya. Pati si Robby, nasa opisina kayo ngayon. Yes, sir. Yun po yung plano ko rin mamaya. Kasi ang kuhanan ng certificate ay alas 8 hanggang alas 3:30. So, pwede nyo na kunin. So, yung mga nasa bahay, bukas nyo na kunin. Kung maaabot kayo, malapit lang kayo, alas 3:30, nandun na kayo. Okay? Next is Robby, ikaw na rin. Yes, sir. Good morning po. Sige. Ikaw na. So, sir, NCL po. Galing po Inter-Island. Sir, yung nag-aasikas ng kong papeles. Anong company? Ano ba, safe shop po? Safe shop. Marami kayong safe shop. Good. Hiring pala sa safe shop na yan. Ang cruise ship. Yes, po. Mukhang pabalik na sa normal talaga. Ano? Yes, po, sir. Congrats. Malapit na yan, sir. No? Hopefully, magkita-kita tayo doon. Pero syempre, dahil hindi na ako sumasampa, sana ako naman yung pasahero. Yan. Habang ngayon, mura-mura pa ang ticket kasi nililigawan pa nila mga pasahero bumalik. Kasi ang dami nagka-COVID dyan sa mga barko. Okay, next, Francis Ray. Hello, sir. Morning. Galing Inter-Island din, sir. Tinatapos lang din yung mga training, sir. Tsaka mag-apply ulit, sir. Company? Wala pa, sir. Sana makapasok din dun sa safe shop, sir. Pinapa-training lang ng yung tinatapos lang. Yan lang, sir. Saan ka na nag-a-apply safe shop? Yes, sir. Yung iba, sir, sana pwede kayong mag-apply sa CF shop. Let's say, wala pang yung dyan, lineup. Pwede niya rin magpasa ng iba sa ibang company. Sa mga company nila na sinabi kanina. Pwede naman yan. Kung sino mauna, di buenas. Diba? Kasi ano lang naman ang kukunin, requirements. Huwag mo lang muna isasubmit yung lahat ng original. Mga Xerox copy lang, PDF file, pwede.
Sir John, Derek. Ano? Good morning, sir. Nag-ano po ako, nag-OFW ako sa Saudi 7 years. Tapos ngayon po, first time ko po magsisiparer. Ito na lang po yung kulang ko anti-piracy tsaka PDoS. Hopefully, before April 20, makalipad na po. Saan company? Si F-Sharp po, NCL. Okay, good. Congrats, sir. Thank you, sir. Anong OFW ka saan? Sa Saudi po dati, 7 years po. Anong Barista po ako doon dati. Okay. Ba't ka umuwi? Nagsara po yung company namin dahil po sa pandemic. Kaya nag-exit po ako. Saka pala sa mga na-repatriate. May nakuha ka naman sa OWA. May nakuha naman po. Hirap lang ng after ng walang trabaho. Mga ilang trabaho mo dito sa lupa? Wala po, mga 6 months na po ako naghihintay. Kasama na po yung pagtitraining po para po sa pagbabarko. Kailan ka ba napauwi? Ano po, last year po, August. So 6 months na ngayon. Opo. Mabuti na anong mismong pandemic, may trabaho ka pa doon. Wala na po, ano na lang, naghihintay na lang kami ng oras para makauwi po. Paano yung pamilya mo dito? Hindi, yung sa company naman po namin, pinapasweldo pa rin po kami kahit wala na nga. Hanggang makauwi lang po. Mabuti, no? Opo. Tambay lang kayo doon. Opo. Hindi, totoo ba, sir, yung mga ibang kababayan natin doon na walang trabaho, talagang nanglilimos, saka yung iba, nambabasura na ng mga panahon na yun? Marami naman po. Saka ang dami na pong pupunta sa Polo para makauwi lang sa Pilipinas. Kasi hindi po kaya nung ibang company na magpa-plane ticket sa mga empleyado po nila. Mabuti sa inyo, nakayanan. Maganda yung kumpanya mo. Opo. Okay, so wala nang planong bumalik na Saudi. Wala na po, sa barko na lang po ako. Good. Tama-tama yan sa 7 years land base, 7 years ulit sa sea base, no? Opo. Alam mo 7 years, after 7 years business na. Opo. 7 years is God's number. Opo. Ako nga, ika 7th year ko ng retirement year ngayon. So, hopefully, ito na yung co-op natin ng magtaguyod. No? Opo. Sige, sir. Congrats, sir. Sige po. Salamat. 1 month na lang. 20 days na lang. Lapit na. Salamat po. Okay, Sir Regil, Ken. Sir, morning, sir. Sir, ano po, applying pa lang po ako, sir. Regil Ken Gudisa. Applying pa lang po. Okay. Company. Wala pa po, sir. Nag-ano pa lang ng requirements. Mag-apply pa lang po, sir. Yun. Baka na mag-apply ka sa CF Shop. Ang hiring doon. Kaya nga, sir, madami dito eh. Mamaya, sir, titingnan ko doon. Online lang muna. Sa email po, sir. Tapos Yeah, sir. tanong mo sa mga kasama mo dito, paano mag-apply? Paano po ba mag-apply sa CF Shop? Send lang kayo, Through sir, email ng ata link. doon, sir. Send email, lang sir. kayo, sir, sa link sa email. Line po online. Okay, sir. Salamat, sir. Bigyan nyo na lang Hanapin yung ko link, lang doon yung email. bigyan nyo na lang yung link dito or email sa chat box. Okay? Salamat, sir. John Lloyd. Ikaw na, John Lloyd. Sir, good morning po. Ako po si John Lloyd Calayag, sir. Kakagraduate na po ng 2020. Tapos, natanggap po itong February lang sa Norwegian Coast Line. Nag-handle po ng papeles, NCL. And nag-ayos na lang po ng mga requirements. RCM ka. Opo, CF Sharp din po.
Okay, good. Dan Lloyd, JL, Yes po, sir. ano pakiramdam na pinangalan sa'yo yung pangalan na artista? Okay naman, sir. Medyo may advantage. Madaling maalala. Iniwan nga lang ng girlfriend. Si Ellen Adarna. Si Ellen, pero ikaw, mukhang hindi ka naman, mukhang happy naman ang love life natin. Ano, John Lloyd? Happy naman tayo, sir. Yung advantage na pagka, ano, ang tawag na, at pag artista, no? Artista din ang tingin sa'yo, eh. Oh. Mga artista naman si John Lloyd, makinis, maputi, diba? Anong rango mo, sir, sa ina-apply sa RCL? Sa CF Shop? Ano, sir? Recreation staff po yung po ako natanggap, sir. Recreation. By the way, pwede, ang isang diskarte dyan, eh, sabi nga natin is, be humble muna, no? Hanap muna kayo, kapag nag-apply kayo, sabihin mo, sir, kahit anong position, kahit yung lowest animal, no? Lalo na kung bago ka pala nag-apply, para maibigay sa'yo kasi yun yung mga, sabihin na natin, tinatanggihan ng ibang crew, o kaya ayaw ng iba. So, ikaw, makita ka ng crewing, ayos to, sige, dito ka na. O, sa akin ka na. O, ito yung open position ngayon. Kunin mo na kaagad, di ba? And then, saka ka na lang mag-target o mag-goal kung ano yung pinag-aralan mo. Doon ka na didiskarte sa barko para sa promotion. Okay? May video tayo sa Seaman Tulungin TV, paano ma-promote sa barko kaagad. Panoorin niyo yan. Okay? Ang tamang kailangan lang doon is tamang pakikisama, hindi kailangan matalino, hindi kailangan magaling ka kaagad, kasi lahat tayo nagsimula sa zero, no? Unang muna is pakikisama para yung mga taong nauna sa'yo, makagaanan ka ng loob, and then bigyan ka ng tips, tamang diskarte para makatulong sa'yo sa career development. Okay? Yun ang para sa akin pinakamagandang diskarte. Okay? So, yun. Next is Arwin. Yes, sir. Good morning po. I'm Arvin Bernardino po, and then first timer din po, CF Sharp, NCL din yung barko na sasakyan. And this February lang po na interview. Then mabilis lang po, nag-aayos lang din ng requirements, katatapos lang ng basic training kahapon, then diretso na dito kaagad. Ex-barista rin po, dito lang sa Philippines, then single. Single, ready to mingle. Barista sa Starbucks ba yan? In a relationship pala ako, sir, nasabi ko na yung single. Yari ka. Kakatabi ni, kinurot ka siguro ng girlfriend nito. Starbucks po, Starbucks. Starbucks. Nice. Meron pa rin ng CPTL. Sir? Nagkakape ka rin sa CPTL. Oo po, natatry din natin dyan sa mga ibang coffee shops. Sir. Ano mas masarap? Syempre, dun tayo sa Starbucks, sir. Dun tayo galing. Pero naman ako, sir? Ex-barista na po. Nag-resign na rin para maayos na po yung mga requirements. So, ito, in-apply mo, barista din? Barista, sir, pero unfortunately, hindi po ako nakuha sa barista. Deck steward po. Ayun. So, work your way up yes, sir. Anong tawag yun? Steward department. Sabi nga, sir, grab lang ng grab eh. Pagka naman nandun na po, mabilis na lang. Sir. Yes. So, kasi talagang experience pa rin. No? Although may experience ka na sa land base, gusto pa rin nila yung So, okay lang yan. Pakitaan mo sila doon.
Sir, thank you po. Alright. Next is Bennett Isidro. Ikaw na, no? Morning, sir. I'm Jenard Bennett U. Isidro, Deck Cadet, 25 years old, and may isang anak na po. Yun, sir. Anong applyan mo, sir? Deck Cadet po, sir. Opisina pala. Avantgarde Shipping Corporation, sir. Saan yun? Dito po sa may Makati, Bangkal, sir. Tanker, cargo o Bulk, sir. Bulk. Cape size. ayun pala yung ano, sir, recruit hire at cfshop.com. Nandito na sinunda ni Christian RJ. Salamat. Okay, sige, sir. Salamat. And next Thank you, sir. is tapos na ba si Glenn? Tapos ka na ba? Hindi pa, sir. Okay. Glenn and Darius po. NCL, CF Sharp po. Ano po ako doon? Resto steward po. Okay. Kailangan saan pa? Meron na ba? Sa ano po, April 9. Na siya pinakauna sa atin. Okay, sige. Thank you, sir. Next is Emmanuel Reyes. Hello po, good morning. I'm Emmanuel Reyes, 24, newly hired as guest service associate sa CF Sharp. So NCL din yung barko. Currently working ako as front desk receptionist din dito sa hotel sa Makati. So newly hired, nagre-requirements and waiting lang po for assignment date. So habang tatrabaho pa, mayroon pang application. Hindi pa nila alam na nag-apply ka na. Yes, opo. Hindi nila alam. Since medyo matagal naman yung process, so mahirap kasi nung walang work habang nagre-requirement. So medyo magastos. So I decided na hindi mo na mag-resign. Kapag may tentative date na. Kapag may tentative, that's the time na magpasa akong resignation. Next is Virgil Pen. Ito na, Regin. Okay. Sir, tapos na po ako, sir. Tapos na ba? Apo, sir. Jan Masilang. Leon Jan Masilang, sir. Sir, ano din, requirements din po. CF Sharp din po, NCL. As a restaurant steward po. Okay. Ang previous work ko po is sa Makati din po sa City Garden Grand Hotel. As a banquet waiter po. So ngayon, nag-resign ka na? Hindi pa naman po totally resign, sir. Nagano lang po, hindi po ako kumuha ng resignation sa hotel. Kasi po simula po na nag-pandemic na bakante po kami. Wala pong event. Bawal po yung mga event. Ano yung sa kabuhayan natin? Pamilya? Wala po, sir. Nag-aasikaso na rin po ng requirements. Kasi po ang joining date ko na po is May 1. Okay. One month na lang. Lapit na rin. 1 month na lang, sir. Okay. Ilang buwan ang kontrata niya? Bali po sa akin, sir, 9 months. 9 months. At least, di ba, pauwi-uwi rin. Yan Opo, ang kagandahan sa barko, no? Pauwi-uwi kayo. Opo. Tapos, continuous na yan, sir, no? Basta nakapasok na kami. So, yun. Lahat po ba natawag na?
Derek, no, tapos na si Derek. Okay, sige sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Bago tayo mag-break, break time na, no? Saktong-sakto alas 10, no? So ito sir yung ating module for anti-piracy. Welcome to our anti-piracy. And before anything else, guidelines lang muna tayo, no? For your house rules. No? Since makukuha nyo na yung certificate nyo today or tomorrow, no? Ito mga pang-school lang naman to. Wala na tayo sa school, guys, no? So ang habol ko lang sa inyo is makuha natin yung attendance, perfect attendance today. And kapag kami nag-check, random checking mamaya, edi nandito tayo at present. Okay? On lang yung camera, on lang yung tapos kapag tinawag ko yung pangalan ay makasagot ng present. Then that's it. Hanggang alas 12 lang tayo, guys. Okay? Tapos wala naman siguro sa inyo magme-makeup kasi one day lang tayo. Saka 500, no? Ito para sa ibang training fees to. Pero sa inyo, 500 lang naman yung bayad nyo dito eh. Okay? Pero wala na sigurong aabot ng remedial kasi 2 oras na lang tapos sa tayo, guys. Tapos, ito kasi house rules to para doon sa training center. Since online lang naman tayo, wala na tayong house rules doon. Okay? So, itong anti-piracy natin, ginagawa natin to because, no, it's a mandatory requirement for all seafarers to undergo such training for us to be able to get ready or have a brief introduction on what to anticipate just in case we have some pirate activities or piracy attacks na may encounter natin during our course of our voyage doon sa sea-based job natin. Okay? This is only worth of 2 hours. Okay? In general, no, sa ratings, no. But overall, no, sir, we have to comply with Marina na full day pa rin ito. Okay? Kaya nag-start pa rin tayo ng 8 to 12. So, we will tackle more on the recent piracy attack areas, no? Areas prone to piracy. Vulnerable ba ang inyong barko, ang inyong may napiratan na bang mga cruise ship? No? Ano ba mga madadalas na pinipiratang mga barko? Ano ba yung dinadaanan ng mga pirata na yan? Nasaan ba sila? No? Yan yung mga itatakal natin. Okay? At syempre, pinaka-importante, ano yung dapat natin gawin just in case, no, there will be some pirate attacks involving our ships. So that will be a brief training only, no? Best management practices will also be introduced. No? Preparation is the key. No? Hindi pwedeng pag nandiyan na yung pirata, saka ka palang mag-prepare. Sabay, lugi tayo niyan. No? So, doon tayo magtatackle. Doon sa preparation kasi vigilance ang panlaban natin. Para na sa ganun, hindi tayo ma-involve into any pirate activities. Okay?
At syempre, bibigay din natin just in case, no, tayo ay naging biktima na talaga ng mga pirata, no, bibigay din tayo ng mga do's and don'ts just in case we are victimized by this pirate attacks. Okay? So, dyan lang muna tayo. Yan yung ating pa-intro or patikim. Then, mamaya, pagkatapos ng ating break, okay, balik tayo para simulan natin yung what is piracy. Okay, guys? So, sit back, relax, and give me your full attention after our break para mapasadahan natin. Mabilis lang to. No? Importante magkaroon lang tayo ng konting background kung ano yung ilo-look forward natin sa bago. Okay? So, we will have a break. So, balik tayo. We break muna tayo dyan. And, Break, sir. yes, break muna, break. So, may tanong po ba? Sir, what What time balik, sir? Ayun, yun ang hinihintay kong balik. Tanong, magandang tanong. Ito magandang sagot. Anong gusto nyo? Anong oras nyo gusto? Yun. Magandang sagot. Anong oras, Francis? Ikaw, sir. Oo nga, tinatanong ko, sir. Attendance na lang, sir. Huwag na mag-training, attendance na lang, sir. Ano, alas 12 na tayo babalik? Sige sir, sandali lang naman yun eh. Sandali lang naman yung attendance. So, mga 11:58. Sige, sir. Ayos talaga. Sige, sir. Mga ano naman. Pakipot naman tayo ng konti. Medyo, 10:30 sir. 10:30, sir. 10:30. Yeah. Pwede na 10:30, sir. Okay, 10:30. Okay, Alis sir. ka lang Thank you. para in case na mayroong tao na taga-Renaissance mag-check. Nandito tayo. Okay, guys? Sige, sir. Break time po muna tayo, sir. Off cam, sir. Pwede off cam muna, sir. Yes po. Sir. Thank you, sir. Sige sir.